Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso at kasama sa bawat kwentuhan. Ako po ang inyong lingkod at malugod ko kayong tinatanggap muli sa ating channel kung saan ang bawat kwento ay isang paglalakbay ng puso. Sabi nila, ang pag-ibig na nasugatan ay parang isang perlas na nahulog sa putik. Gaano man kadumi ang bumalot dito, sa loob nito'y naroon pa rin ang kislap. Subalit, paano kung ang mismong kamay na dapat sana'y pupulot at maglilinis dito? Ang siya ring kamay na bumurol dito sa alabok ng kasinungalingan. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway at Kael sa unang kabanata, ang alikabok at ang perlas. Ang tirik ng araw ay parang latigong humahaplos sa balat ni Liwayway Soriano. Bawat patak ng pawis na gumuguhit sa kanyang pisngi ay humahalo sa alikabok ng sementong kanyang binubuhat. 5 taon. 5 taon na niyang kasama ang bigat at init. Ang dating makinis niyang mga kamay na sanay sa paghawak ng lapis at libro ay ngayoy magaspang at may kalyo na, sanay na sa bigat ng pala at hollow block. Ito ang mundo niya ngayon. Ang mundo sa paanan ng itinatayong Solara Tower. Isang dambuhalang gusali na sumisimbolo sa lahat ng bagay na hindi para sa kanya. Karangyaan, kapangyarihan, at mga pangarap na abot langit. Para sa kanya, ang bawat palapag na naitatayo ay katumbas ng ilang delatang pagkain at gatas para sa kanyang anak. "Hoy Liway, mag-break muna tayo," sigaw ni Mang Rody, ang foreman nila. Tumangulang si Liwayway, dahan-dahang ibinaba ang sako ng semento. Sumandal siya sa isang pader na hindi pa tapos at ipinikit ang mga mata. Sa isang saglit, hindi ang ingay ng konstruksyon ang narinig niya, kundi ang isang alaala, isang tawa, isang mainit na kamay na humahawak sa kanya habang naglalakad sila sa ilalim ng mga puno ng akasya sa universidad. Pangarapville, Liway. Yan ang itatawag natin sa community na itatayo natin. Isang lugar kung saan bawat pamilya, mayaman o mahirap, ay may disenteng tahanan. Ang boses na yon, ang boses ni Kael. Napailing si Liwayway, pilit iwinawaksi ang multo ng kahapon. Pangarap. Isa na lang iyong salitang walang kahulugan. Ang tanging pangarap niya ngayon ay si Sinag. Ang kanyang 5 taong gulang na anak, ang kanyang araw, ang kanyang buhay. Si Sinag na lang ang mahalaga. Bulong niya sa sarili, isang mantra na paulit-ulit niyang sinasabi para bigyan ng lakas ang sarili. Maya-maya pa, isang hindi pangkaraniwang katahimikan ang bumalot sa kanilang pwesto. Ang mga martilyo ay tumigil sa pagpukpok. Ang mga sigawan ay napalitan ng bulungan. Napamulat si Liwayway. Isang makintab at itim na luxury car ang huminto sa gilid ng construction site. Isang bagay na para bang naligaw mula sa ibang mundo. Mula roon ay bumaba ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling gray suit. Ang sapatos nito'y napakakintab. Tila hindi pa nadadapuan ng kahit isang butil ng alikabok. Ang tindig nito ay nagpapakita ng kapangyarihan. Hindi ito pinansin ni Liwayway. Marahil ay isa lamang sa mga inhinyero o may-ari. Uminom siya mula sa kanyang plastik na bote ng tubig. Nararamdaman ang pagod sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Ngunit ang mga bulungan ay lumakas. Si Sir Montenegro, narinig niyang sabi ng isa, ang CEO ng Montenegro Prime Holdings, ang may-ari ng proyektong to. Montenegro. Sa pagkarinig ng apelyidong iyon,
Nanigas si Liwayway. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig sa gitna ng katanghalian. Dahan-dahan, halos ayaw niyang lumingon, ngunit hinila siya ng isang puwersang hindi niya kayang labanan. At doon, sa gitna ng alikabok, semento at bakal, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. 5 taon, pero walang nagbago sa mukha nito. Ang matanggos na ilong, ang makapal na kilay, ang mga labing minsan niyang inangkin. Ngunit ang mga mata nito, ang mga matang dati puno ng pangarap at pagmamahal para sa kanya, ngayoy puno ng gulat. Isang gulat na may bahid ng hindi niya mawari kung ano. Awa, pagtataka. Si Kael Montenegro, ang lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay. Ang lalaking nangako sa kanya ng isang pangarap. At ang lalaking siya ring dumurog sa pangarap na yon at iniwan siyang basag na basag. Nabitawan ni Liwayway ang hawak na bote. Para kay Kael, ang pagbisita sa Solara Tower ay isang normal na araw lamang ng trabaho. Isang routine inspection. Ngunit nang makita niya ang babaeng iyon, marungis, pawisan, may bakas ng semento sa pisngi, ngunit may mga matang hindi niya kailanman malilimutan, ang buong mundo niya ay huminto sa pag-ikot. Hindi maaari. Sinubukan ng isip niyang itanggi ang nakikita. Ang Liwayway na kilala niya ay isang masayahing architecture student na laging amoy libro at bulaklak. Ang Liwayway na kilala niya ay may mga ngiting kayang magpaliwanag ng pinakamadilim na araw. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay anino na lamang ng nakaraan, binalot ng pagod at hirap. Pero ang mga matang iyon pa rin ang mga matang kumukuha ng kanyang hininga. Naglakad siya, hindi alintana ang putik na dumidikit sa kanyang sapatos na nagkakahalaga ng isang buwang sahod ng mga trabahador doon. Ang mga bulungan sa paligid ay tila hangin na lamang. Isa lang ang nakikita niya. Isa lang ang tinutungo niya. Bawat hakbang ay isang dagok sa kanyang dibdib. Isang paalala ng kasalanan niya 5 taon na ang nakalipas. Ang mga salita ng kanyang ina, si Doña Imelda, ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Magnanakaw siya, Kael. Isang hamak na oportunista na gusto lang ang pera natin. Kalimutan mo na siya. Naniwala siya. Ang tanga niya dahil naniwala siya. Nang nasa harap na niya ito, ang lahat ng salitang inihanda niya sa isip ay naglaho. Wala siyang masabi. Tinitigan lang niya ang mukha nito, ang mukhang minsan niyang pinangakuang hindi niya paiiyakin kailanman. Nanginginig ang kanyang mga labi habang binibigkas ang pangalan nito. Isang salitang halos 5 taon niyang hindi binanggit, ngunit gabi-gabing isinisigaw ng kanyang puso. Liway? Ang pangalang iyon, binigkas ng boses na iyon, ay parang susi na nagbukas sa isang nakakandadong silid sa puso ni Liwayway. At mula sa silid na iyon ay humugos palabas ang lahat ng sakit, galit at pighati na 5 taon niyang sinubukang ibaon. Para kay Kael, isang tanong lang ang lumabas sa kanyang bibig, ngunit para kay Liwayway, isa iyong pangungutya. Ang liway na iyon ay parang nagsasabing, "Ikaw ba yan? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nandito sa putikan?" Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Liwayway. Pinulot niya ang kanyang boteng walang laman. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Sa halip, tinalikuran niya si Kael at nagsimulang maglakad palayo, pabalik sa trabaho, pabalik sa mundong ginagalawan niya ngayon. Bawat hakbang ay mabigat. Tila bapasan niya hindi lang ang sako ng semento, kundi ang bigat ng kanilang nakaraan.
Liway, sandali! Hinabol siya ni Kael. Hinawakan ang braso niya. Sa pagdampi ng kamay nito sa kanyang balat, isang kuryente ng galit ang gumapang sa buong katawan ni Liwayway. Mabilis niyang iwinaksi ang kamay nito, na para bang ito ay nagbabagang uling. Humarap siya dito, at ngayon, ang mga mata niyang kanina'y puno lang ng pagod ay nag-aapoy na sa galit. "Huwag mo akong hahawakan," mariin niyang sabi. "Bawat salita ay may diin. Wala kang karapatan." Natigilan si Kael. "Liway, mag-usap tayo. Pakiusap. Anong nangyari sa'yo?" "Nangyari sa akin?" Tumawa siya, ngunit walang saya. "Naniwala ako sa'yo, Kael. Yan ang nangyari sa akin. At ngayon, kung papayagan mo ako, kailangan ko nang magtrabaho. Hindi lahat ng tao ay kayang mabuhay sa pangalan lang ng pamilya nila." Ang mga salita niya ay tumagos sa puso ni Kael na parang punyal. Bago pa siya makasagot, isang maliit na boses ang pumutol sa kanilang tensyon. "Mama!" Sabay silang napalingon. Papalapit sa kanila ang isang batang lalaki, mga 5 taong gulang, may hawak na maliit na laruang truck. Magulo ang buhok nito at may konting dumi sa pisngi, ngunit ang mga mata, nanlaki ang mga mata ni Kael. Ang mga matang iyon, ang hugis, ang kulay, ang kislap. Para siyang tumitingin sa sarili niyang mga mata sa isang maliit na salamin. Lumuhod si Liwayway at niyakap ang anak. "Sinag, anak, bakit ka nandito? Sabi ko hintayin mo ako kay Aling Nena." "Gutom na po ako, Mama," sabi ng bata. Saka tumingin ito kay Kael nang may pagtataka. Nakatitig lang si Kael sa bata, hindi makahinga. Ang isip niya ay nagkakalkula. 5 taon mula nang paalisin niya si Liwayway, ang batang ito. "Sino siya, Liway?" Nanginginig na tanong ni Kael. Hinila ni Liwayway si Sinag sa likod niya, na para bang pinoprotektahan ito mula sa isang panganib. "Wala kang pakialam. Umalis ka na, Mr. Mr. Montenegro. Bumalik ka na sa mundo mo." Tinalikuran na naman siya ni Liwayway, akay-akay si Sinag. Tinag. Ngunit hindi na kaya ni Kael na manahimik lang. Ang katotohanang sumasampal sa kanya ay napakasakit. "Anak ko ba siya?" Huminto sa paglakad si Liwayway, ngunit hindi lumingon. Ang katahimikan niya ay sapat ng sagot. "Liwayway," sabi ni Kael. Ang boses ay basag. "Anak ko ba siya?" "Patay na ang tatay niya," malamig na sagot ni Liwayway. At nagpatuloy sa paglakad, iniwan si Kael na nakatayo roon. Tulala, wasak, at nilalamon ng isang pagsisising ngayon niya lang naramdaman ng buo. Ang biyahe pabalik sa mansyon ng mga Montenegro ay malabo para kay Kael. Hindi niya maalala kung paano siya nakarating doon. Ang tanging laman ng isip niya ay ang mukha ni Liwayway na puno ng pagod at ang mga mata ng batang si Sinag. "Anak ko." Paulit-ulit na tumatakbo ang mga salitang iyon sa kanyang isip. May anak siya. Isang anak na 5 taon niyang hindi nakilala. Isang anak na lumalaki sa hirap habang siya ay nabubuhay sa karangyaan. Pabalibag niyang binuksan ang pinto ng mansyon. Naabutan niya ang kanyang ina, si Doña Imelda Montenegro, na kalmadong nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida, at ang perlas na kwintas na laging nasa leeg nito ay kumikinang. "Kael, iho, ang aga mo yatang umuwi," sabi nito nang hindi lumilingon. "Nakita ko siya, Ma." Tumigil sa pag-aayos ng bulaklak si Doña Imelda.
Dahan-dahan itong humarap, ang muka ay kalmado pa rin, ngunit may bahagyang paninigas sa kanyang panga. Sino ang nakita mo? Si Liwayway. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Doña Imelda. Ah, ang babaeng iyon. At ano naman, sana ay hindi mo na siya kinausap. Baka kung ano na namang isipin ng mga tao. Nagtatrabaho siya sa construction site ko, ma. Bilang isang kargador. Sumigaw si Kael. Hindi na napigilan ang emosyon. At may anak siya. Isang batang lalaki na kamukhang kamukha ko. 5 taon, ma. 5 taon niyo itong itinago sa akin. Huminahon ka, Kael. Mahinahon ngunit may autoridad na sabi ni Doña Imelda. Hindi mo anak yon. Huwag kang magpapadala sa drama ng babaeng yon. Malamang ay gumawa lang siya ng paraan para makabalik sa buhay mo. Paano nyo nasasabi yan? Paanong napakalamig ng puso nyo? Lumapit si Doña Imelda sa kanya. Hinawakan ang kanyang pisngi. Ang mga kamay nito'y malamig. Dahil iniisip ko ang kapakanan mo. Ang pangalan ng pamilya natin. Isipin mo, kung malaman ng lahat na ang isang Montenegro ay nagkaanak sa isang magnanakaw, anong kahihiyan ang idudulot nun sa atin? Hindi siya magnanakaw, giit ni Kael. Nakita siya, Kael, may pruweba. Huwag mong hayaang bulagin ka ulit ng babaeng iyon. Sabi ni Doña Imelda, ang mga mata ay matalim. Mas mabuti para sa'yo at para sa kumpanya kung lalayuan mo siya. Ituring mo na lang na isa siyang masamang panaginip, isang pagkakamali ng kabataan. Tinitigan ni Kael ang kanyang ina. Sa unang pagkakataon, hindi lang isang mapagmahal na ina ang nakikita niya, kundi isang babaeng kayang gawin ang lahat para sa pangalan at kapangyarihan. At sa sandaling iyon, isang binhi ng pagdududa ang naitanim sa kanyang puso. Paano kung ang lahat ng sinabi nito noon ay kasinungalingan? Pumasok siya sa kanyang silid, iniwan ang ina sa sala. Binuksan niya ang isang drawer sa ilalim ng kanyang aparador. Kinuha niya ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay ang mga luma nilang litrato ni Liwayway. Mga ngiti, mga yakap, mga pangarap. Hindi masamang tao si Liwayway. Alam niya iyon, sa kaibuturan ng kanyang puso. At habang tinititigan niya ang mga litrato, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Kinabukasan, maagang nagising si Liwayway. Kahit masama ang pakiramdam, kailangan niyang bumangon. Kailangan niyang maghanap ng bagong trabaho. Ngunit bago pa siya makaalis, may kumatok sa kanyang pinto. Si Mang Rody, ang kanyang foreman. Liway, pasensya na, sabi nito. Hindi makatingin ng diretso. Galing sa taas ang utos. Hindi ka na raw pwedeng bumalik sa trabaho. Ano po? Bakit daw po? Nagkibit-balikat si Mang Rody. Walang sinabing dahilan. Pasensya na talaga, Liway. Nang makaalis ang foreman, napaupo si Liwayway sa sahig. Alam na alam niya kung sino ang may kagagawan nito. Ang pamilya Montenegro. Hindi pa sila tapos sa paninira sa buhay niya. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ulit ang pamilyar na kirot ng kawalan ng pag-asa. Ang balita ng kanyang pagkakatanggal sa trabaho ay parang isang malaking bato na ipinatong sa balikat ni Liwayway. Buong araw siyang naghahanap ng kahit anong mapagkakakitaan. Nagbaka sakali siya sa ibang construction site, sa mga karinderya, sa palengke. Ngunit tila ba isinara para sa kanya ang lahat ng pinto. Ang ilan ay aamin na may tumawag at nagbanta na huwag siyang tanggapin. Ang iba ay basta na lang sasabihing wala silang bakante. Gabi na nang umuwi si Liwayway,
Pagod ang katawan at bigo ang puso. Naabutan niyang mahimbing nang natutulog si Sinag sa pangangalaga ni Aling Nena, ang mabait nilang kapitbahay. Dinala niya ang anak pabalik sa kanilang munting kwarto, inihiga sa lumang banig at kinumutan. Hinalikan niya ito sa noo at iyon lang ang nagbigay sa kanya ng lakas para huwag tuluyang sumuko. Para sa'yo anak, kakayanin ni mama, bulong niya. Nang papalabas na siya para magsaing ng kanilang hapunan, isang anino ang humarang sa kanyang pintuan. Si Kael. Nakatayo ito roon, ang mamahaling kasuotan ay tila hindi bagay sa karumihan ng kanilang eskinita. Sa isang kamay, may dala itong mga paper bag mula sa isang kilalang fast food chain. Sa kabila, isang makapal na sobre. Liway, mahinang sabi nito. Automatikong nanigas ang katawan ni Liwayway. Hinarangan niya ang pintuan, ayaw niyang makita ni Kael ang loob ng kanilang tirahan. Anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang tumulong, sabi ni Kael. Iniaabot ang pagkain at ang sobre. Alam kong nawalan ka ng trabaho. Ako na ang bahala. Tanggapin mo na to para sa inyo. Tinitigan ni Liwayway ang iniaabot ni Kael. Ang pera. Palagi na lang pera ang sagot nila sa lahat ng bagay. Pera para bilhin ang katahimikan. Pera para takpan ang kasalanan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang sobre. Nagkaroon ng bahagyang pag-asa sa mga mata ni Kael. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad naglaho ng buong lakas na inihagis ni Liwayway ang sobre sa dibdib ni Kael. Ang mga perang papel ay nagsabog sa maruming sahig ng eskinita. Hindi ko kailangan ng pera mo! Sigaw niya. Ang boses ay puno ng galit at nasasaktang pride. Hindi ko kailangan ng awa mo. Akala mo ba mabibili ng pera mo ang 5 taon ng hirap ko? Akala mo ba mababayaran niya ng bawat gabing umiiyak ako dahil sa ginawa niyo sa akin? Awa? Itago mo yan, Kael. Dahil hinding-hindi ko yan tatanggapin mula sa isang Montenegro. Natulala si Kael sa ginawa niya. Yumuko ito para damputin ang mga pera, ngunit pinigilan siya ni Liwayway. Huwag mong dungisan lalo ang lugar na to ng pera mo. Umalis ka na. Liway, pakiusap. Hayaan mo akong bumawi. Nagmamakaawang sabi ni Kael. Sa anak natin. Sa pagbanggit ni Kael sa salitang anak natin, isang pamilyar na boses ang narinig ni Liwayway mula sa kanyang likuran. Mama, sino po yan? Napapikit ng mariin si Liwayway. Nandoon si Sinag, nakatayo sa likod niya. Kinukusot ang mga mata. Nagising ito dahil sa sigaw niya. At ngayon, nakatingin ito ng diretso kay Kael. Lumambot ang ekspresyon ni Kael nang makita ang bata. Dahan-dahan itong lumuhod para maging kapantay nito. Hay, sabi niya. Ang boses ay malumanay. Anong pangalan mo? Tumingin si Sinag sa kanyang ina na para bang humihingi ng permiso. Nang hindi sumagot si Liwayway, sumagot ito ng mahina. Sinag po. Sinag! Inulit ni Kael na parang nilalasap ang pangalan. Ang ganda ng pangalan mo. Ako si Kael. Mama, sino po siya? Ulit ng bata, mas malakas ngayon. Bago pa makasagot si Kael, sumagot na si Liwayway. Iniharang niya ang sarili sa pagitan ng dalawa. Hinawakan niya ang balikat ni Sinag at dinala ito sa kanyang likuran. Humarap siya kay Kael at ang mga mata niya ay kasing tigas at kasing lamig ng bakal. Sino ka? Tanong niya na para bang inuulit ang tanong ng anak. Itinuro niya ang dibdib ni Kael.
Para sa kanya, isa ka lang estranghero. At para sa akin? Tumingin siya sa mga mata ni Kael. At sa pagkakataong ito, sinaksak niya ang huling salita na siyang tuluyang dudurog sa puso nito. Wala. Wala kang kwenta. Isa kang pagkakamali na matagal ko nang ibinaon sa limot. Pagkasabi niyon, pumasok siya sa loob ng kwarto, isinara ang pinto ng malakas at ikinandado. Naiwan si Kael sa labas, nakaluhod sa gitna ng nagkalat na pera. Rinig niya ang mahinang pag-iyak ni Sinag sa loob at ang mga salita ni Liwayway na paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Wala. Wala kang kwenta. Ang mga salita ni Liwayway ay hindi lang isang pinto na isinara. Isa iyong pader. Isang pader na bakal na itinayo niya sa pagitan nilang dalawa. Isang pader na binuo ng sakit, galit, at 5 taon ng pagdurusa. At habang nakaupo doon sa gitna ng dilim at dumi, alam ni Kael na ang paggiba sa pader na iyon ay ang magiging pinakamahirap na laban ng kanyang buhay. Tumayo siya. Hindi niya pinulot ang pera. Naglakad siya palayo, ngunit sa pagkakataong ito, may bago ng determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi na pagsisisi ang nagtutulak sa kanya, kundi isang pangako. Isang pangako na gigibain niya ang pader na iyon. Isang pangako na aalamin niya ang buong katotohanan. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng kanyang ina. Nakita nito ang gulo sa kanyang damit at ang determinasyon sa kanyang mukha. Saan ka galing, Kael? Huwag mong sabihing hindi niya ito pinatapos. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat na hindi pa nito naririnig mula sa kanya kailanman. Aalamin ko ang totoo, ma, sabi niya. Aalamin ko kung ano talaga ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. At gagawin ko yon. Kahit pa ang ibig sabihin nun ay kailangan kitang kalabanin. Ang deklarasyon ni Kael ay isang direktang hamon sa kapangyarihan ni Doña Imelda. Sa unang pagkakataon, nakita niya sa mga mata ng kanyang anak hindi ang pagsunod, kundi ang pagrerebelde. Ngunit si Doña Imelda ay hindi isang babaeng basta-basta na lang natatalo. Para sa kanya, isa lang itong laro ng chess at kailangan niyang laging nauuna ng ilang hakbang. Kinabukasan, habang si Kael ay abala sa paghahanap ng paraan para simulan ang kanyang investigasyon, si Doña Imelda naman ay nagsimula na sa kanyang sariling mga galaw. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator, isang lalaking sanay na sa maruruming trabaho. Ang utos niya ay simple at malinaw. Bantayan mo ang bawat galaw ng babaeng iyon. Alamin mo ang lahat, ang mga kahinaan niya, ang mga kaibigan niya, ang routine niya. Gusto kong maramdaman niyang wala siyang ligtas na lugar. At siguraduhin mong hindi ito malalaman ni Kael. At nagsimula ang paghasik ng lagim sa buhay ni Liwayway. Naramdaman niya ito sa mga simpleng bagay. Isang lalaking laging nakatayo sa kanto ng kanilang eskinita. Nagbabasa ng dyaryo pero hindi naman lumilipat ng pahina. Ang may-ari ng tinitirhan nilang kwarto, si Aling Sally, na dati mabait sa kanya, ay bigla na lang naging malamig at laging naniningil ng upa kahit hindi pa naman due. Liway, pasensya na. Pero kailangan nyo na sigurong maghanap ng malilipatan sa katapusan ng linggo. Sabi nito isang hapon, hindi makatingin sa kanya. May iba na kasing uupa, mas malaki ang bayad. Alam ni Liwayway na kasinungalingan iyon. Alam niyang may puwersang gumagalaw sa likod ng lahat. Ang anino ng mga Montenegro ay sumusunod sa kanya, saan man siya magpunta. Samantala,
Sinubukan ni Kael na hanapin ang mga dati nilang kasambahay, lalo na iyong mga naroon noong araw na di umano'y naganap ang pagnanakaw. Ngunit lahat sila ay tila naglaho na parang bula. Ang iba'y lumipat na raw sa probinsya. Ang iba'y hindi na mahagilap ang contact number. Halatang may nag-ayos na ng lahat para wala siyang mahanap. Sa kabila nito, hindi sumuko si Kael. Alam niyang kailangan ni Liwayway ng tulong, kahit pa ito itinataboy. Sa pamamagitan ng kanyang kaibigan na si Marco, isang abogado, palihim siyang nagpadala ng tulong. Marco, pakiusap, kausapin mo ang landlady. Bayaran mo ang upa niya para sa 1 taon. Huwag mo lang sasabihin na galing sa akin. Pakiusap ni Kael sa telepono. Ngunit si Liwayway ay matalino. Nang kinausap siya ni Aling Sally, kinabukasan at sinabing maaari na siyang manatili, agad niyang nalaman kung ano ang nangyari. Sino ang nagbayad, Aling Sally? Si Kael Montenegro ba? Tanong niya ng diretsahan. Hindi nakasagot ang matanda. Sapat na iyon para kay Liwayway. Kinuha niya ang lahat ng naipon niyang pera, ang kakarampot na halagang itinabi niya para sa biglaang pangangailangan, at inilapag sa mesa ni Aling Sally. Ibalik niyo po sa kanya ang pera niya at aalis na po kami sa lalong madaling panahon, mariing sabi ni Liwayway. Ang pagtanggap ng tulong mula kay Kael ay parang pag-amin na suko na siya at hinding-hindi siya susuko. Isang gabi, habang naglalakad pauwi si Liwayway galing sa paghahanap ng trabaho, 2 lalaking nakasuot ng baseball cap ang humarang sa kanyang dinaraanan sa isang madilim na eskinita. Miss, baka gusto mong tanggapin ang grasya kapag inaalok, sabi ng isa. Ang ngisi ay nakakakilabot. Para hindi ka na nahihirapan, dugtong ng pangalawa. Matalino ka namang babae. Alam mo kung kailan ka dapat tumigil. Baka sa susunod, hindi lang trabaho ang mawala sa'yo. Hindi nagsalita si Liwayway. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang bag at mabilis na tumakbo. Ang puso niya ay kumakabog sa takot. Sa wakas, pagkatapos ng ilang araw, nakahanap din si Kael ng isang lead. Si Manang Esther, ang dati nilang labandera na matagal nang nagretiro. Nakatira ito sa isang maliit na bahay sa kalapit na probinsya. Agad niya itong pinuntahan. Noong una, ayaw magsalita ng matanda. Halata ang takot sa muka. Manang Esther, pakiusap po. Kailangan ko lang malaman ang totoo, sabi ni Kael. Hindi po kayo mapapahamak, pangako. Bumuntong hininga ang matanda, tila nag-aalinlangan. Wala akong nakita, iho, pero may isang bagay lang akong napansin noon. Ano po yon? Ang kwintas na perlas ni Senyora Imelda, bulong ng matanda. Napakaselosa niya sa alahas na yon. Bawal ipahawak, bawal ipatingin ng malapitan. Minsan, nakita ko siyang pinupunasan yon sa kanyang kwarto. Ang ipinagtataka ko lang, bakit parang iba ang kintab niya kumpara sa ibang mga alahas niyang totoo. At palagi niyang sinasabi na yun daw ang pinakamahalaga sa lahat. Pero yun lang ang isa na hindi niya isinasama sa bangko para ilagay sa safety deposit box. Kumunot ang noo ni Kael. Isang maliit na detalye, ngunit kakaiba. Pagbalik niya sa Maynila, puno ng pag-asa, agad siyang dumaan sa eskinita kung saan nakatira si Liwayway. Gusto niya itong kumustahin, kahit mula sa malayo. Ngunit ang naabutan niya ay isang eksenang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang pinto ng kwarto ni Liwayway ay bahagyang nakabukas at halatang sa pilitang binuksan. Mula sa labas, kitang-kita niya ang nagkalat na mga damit at gamit sa sahig.
Mabilis siyang bumaba ng sasakyan at tumakbo papasok. Ang maliit na silid ay parang dinaanan ng buhawi. At sa isang sulok, nakaupo sa sahig si Liwayway, yakap-yakap ang kanyang anak na si Sinag, na walang tigil sa pag-iyak sa takot. Nanginginig si Liwayway, hindi sa galit, kundi sa purong takot. Tumingala siya at nakita si Kael. Sa pagkakataong iyon, wala na ang pader na bakal. Ang nakita ni Kael ay isang ina na takot para sa kaligtasan ng kanyang anak. Ang takot sa mga mata ni Liwayway ay parang isang matulis na bagay na tumusok sa puso ni Kael. Ito na ang resulta ng kanyang pag-aalinlangan. Habang siya ay naghahanap ng mga sagot sa nakaraan, ang panganib ay nasa kasalukuyan na. Walang pag-aalinlangan, lumuhod siya sa harap nila. Hindi niya hinawakan si Liwayway. Alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Sa halip, ang atensyon niya ay ibinaling sa umiiyak na si Sinag. "Hey, champion!" Mahinang sabi ni Kael. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo?" Umiling lang si Sinag. Isinubsob ang muka sa balikat ng kanyang ina. "May mga masasamang tao, Mama," humihikbing sabi ng bata. "Pinakialaman nila yung robot ko." Tumingin si Kael sa sahig at nakita ang isang laruang robot na sira-sira, tila inapakan ng sadya. Sa sandaling iyon, isang matinding galit ang kumulo sa kanyang dibdib. Isang galit na nakatuon hindi lang sa mga gumawa nito, kundi sa sarili niya. "Liway," sabi niya. Ang boses ay mariin, ngunit hindi nag-uutos. "Hindi na kayo ligtas dito. Kailangan niyong umalis." Tumingin sa kanya si Liwayway. Ang mga mata ay pagod at puno ng alinlangan. Ang pride niya ay nakikipaglaban sa takot na nararamdaman niya bilang isang ina. "Saan kami pupunta?" tanong niya. Ang boses ay halos pabulong. "Sumama kayo sa akin," sagot ni Kael. "May isa akong condominium unit na hindi ko ginagamit. Walang nakakaalam nun maliban sa akin. Ligtas kayo doon. Pangako." Sa pagkakataong ito, hindi na tumutol si Liwayway. Ang kaligtasan ni Sinag ang pinakamahalaga. Tahimik siyang tumango. Tinulungan sila ni Kael na mag-impake ng ilang gamit na natira. Habang ginagawa ito, hindi nila maiwasang magkatinginan. Walang salitang namamagitan, ngunit sa kanilang mga mata ay naroon ang bigat ng sitwasyon. Ito ang unang pagkakataon na pinahintulutan ni Liwayway na tulungan siya ni Kael, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pangangailangan. Ang condominium unit ay nasa isang modernong gusali na may mahigpit na seguridad, malinis, maluwag at tahimik, kabaligtaran ng dati nilang tirahan. Pagpasok ni Sinag, agad itong namangha sa lawak ng lugar. Ang takot sa mukha nito ay napalitan ng pagkasabik. "Wow, Mama! Ang laki!" Habang si Liwayway ay tahimik na inilalapag ang kanilang mga gamit, si Kael naman ay abala sa pag-aasikaso kay Sinag. "Gusto mo ba ng ice cream, champion?" tanong ni Kael. Mabilis na tumango ang bata. Iniwan muna sila ni Kael at bumaba para bumili ng pagkain at ilang gamit. Pagbalik niya, dala na niya hindi lang ice cream, kundi pati na rin isang malaking kahon. "Para sa'yo to," sabi ni Kael kay Sinag. Iniabot ang kahon. Nang buksan ito ng bata, isang napakalaking set ng building blocks ang laman. Ang mga mata ni Sinag ay nagningning. Agad itong naupo sa sahig at nagsimulang maglaro.
Umupo si Kael sa tabi niya at tinuruan siyang bumuo ng isang tore. Mula sa kusina, pinapanood sila ni Liwayway, isang tanawing hindi niya akalaing makikita niya kailanman. Ang kanyang anak, masayang naglalaro kasama ang ama nito. May kung anong mainit na dumaloy sa kanyang puso, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Nakikita niya ang kagaanan sa tawa ni Sinag, isang kagaanan na bihirang-bihira niyang makita. At nakikita niya kay Kael ang isang side na hindi na niya naaalala, ang pagiging mapagmahal at malambing. Gabi na nang matapos silang kumain. Si Sinag, dahil sa pagod at pagkasabik, ay nakatulog sa sofa habang yakap ang bago niyang laruan. Binuhat ito ni Kael at maingat na inihiga sa kama sa silid. Naiwan silang dalawa ni Liwayway sa sala. Ang katahimikan ay nabasag lang ng mahinang ugong ng aircon. "Salamat," sabi ni Liwayway, hindi tumitingin sa kanya. "Wala yon," sagot ni Kael. "Kasalanan ko kung bakit nangyari to. Dapat ko kayong protektahan." Huminga ng malalim si Liwayway. "Kael, bakit mo ginagawa to? Anong gusto mo?" Lumapit si Kael, ngunit may distansya pa rin sa pagitan nila. "Ang gusto kong itama ang mga mali ko. Gusto kong makilala ang anak ko. At gusto kong bumalik ka sa akin, Liway. Pero alam kong imposible yon ngayon." Tumingin sa kanya si Liwayway at sa ilaw ng lampshade, nakita ni Kael ang pagod at sakit sa mga mata nito. "Ang isang basag na salamin, Kael, kahit anong gawin mong pagdikit, makikita mo pa rin ang mga lamat." "Alam ko," malungkot na sabi ni Kael. "Pero hindi ako susuko. Hindi sa pagkakataong ito." Ang kanilang pag-uusap ay nag-ambala ng isang text message sa telepono ni Kael. Mula ito sa kanyang private investigator. Isang address at isang pangalan. Doña Imelda Montenegro, meeting with Mr. David Lim, private investigator. The Orchid Hotel, 8 p.m. tonight. Nanlamig si Kael. Kinukumpirma nito ang kanyang hinala. Ang ina niya ang nasa likod ng lahat. Nang muli siyang tumingin kay Liwayway, ang determinasyon sa kanyang muka ay mas lalong tumindi. "May kailangan lang akong puntahan," sabi niya. "Mag-lock kayo. Huwag kayong magpapapasok ng kahit sino. Babalik ako." "Kael," tawag ni Liwayway bago pa siya makaalis. "Mag-iingat ka." Ang simpleng mga salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang lakas kay Kael. Isang maliit na piraso ng langit sa gitna ng impyernong kanilang kinakaharap. Tumango siya at umalis. Ngunit pagkasara ng pinto, naiwan si Liwayway sa katahimikan at bumalik ang takot sa kanyang puso. Takot hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa lalaking muling pumasok sa buhay niya. Maya-maya pa, may kumatok sa pinto. Isang magalang nakatok. "Room service!" Nag-alinlangan si Liwayway. Wala naman silang in-order. Sumilip siya sa peephole. Isang delivery man na may dalang malaking basket ng prutas at isang kahon ng regalo. Dahil sa pag-aakalang baka si Kael ang nagpadala, binuksan niya ng bahagya ang pinto. "Para po kay Miss Liwayway Soriano," sabi ng lalaki. Kinuha niya ang mga ito at isinara ang pinto. Inilapag niya ang basket sa mesa. May isang maliit na card na nakasabit dito. Binuksan niya. Ang sulat kamay ay elegante at pamilyar. "To my grandson, welcome home. I hope to see you soon. Lola Imelda." Kasabay ng pagbasa niya sa card, tumunog ang kanyang telepono. Isang unknown number. Sinagot niya. "Hello?" Sa kabilang linya,
Isang malamig at makapangyarihang boses ang sumagot. Nakatanggap ka na ba ng regalo ko, Liwayway? Simula pa lang yan. Akala mo ba maitatago mo ang apo ko sa akin? Nagkakamali ka. Ang boses ni Doña Imelda sa kabilang linya ay parang yelong dumampi sa balat ni Liwayway. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ibinaba niya ang telepono at ang mga kamay niya ay nanginginig. Ang regalo ay hindi regalo. Isa iyong banta. Isang deklarasyon. Alam na nito kung nasaan sila. Wala silang ligtas na lugar. Sakto namang bumalik si Kael. Ang muka ay madilim at puno ng galit. Nakita niya ang pamumutla ni Liwayway at ang basket ng prutas sa mesa. Agad niyang naintindihan. Si Mama, sabi niya. Hindi isang tanong, kundi isang kumpirmasyon. Tumangulang si Liwayway. Kael, alam niya. Paano? Sumusunod siya sa akin. Sa atin. Sagot ni Kael. Sinusuntok ang pader sa sobrang inis. Wala siyang hinto. Wala siyang pakialam kung sino ang masaktan. Bago pa man sila makapag-isip kung ano ang susunod na gagawin, isang malakas at opisyal na katok ang narinig nila mula sa pinto. Nagkatinginan sila, puno ng pangamba. Sumilip si Kael sa peephole at nakita ang dalawang lalaking nakabarong. May dalang isang makapal na folder. Binuksan ni Kael ang pinto. Mr. Kael Montenegro? Tanong ng isa. Ako nga. Ito po ay galing sa opisina ni Attorney Salvador, ang legal counsel ng Montenegro Prime Holdings. Sabi ng lalaki, iniabot ang isang set ng mga dokumento. Pinapaabot po para kay Miss Liwayway Soriano. Nanginginig na kinuha ni Liwayway ang mga papel. Binuksan niya ito. Sa unang pahina pa lang, ang mga salita ay tila sumasaksak sa kanyang mga mata. Petition for custody. Gumuho ang mundo ni Liwayway. Binasa niya ang mga nilalaman. Ang bawat salita ay isang akusasyon, isang kasinungalingan. Nakasaad doon na siya ay isang unfit mother. Walang permanenteng tirahan, walang matatag na trabaho, at ang pinakamasakit sa lahat, may history of criminal behavior. Tinutukoy ang di umano'y pagnanakaw niya ng perlas na kwintas 5 taon na ang nakalipas. Ang petisyon ay humihiling sa korte na ibigay ang nag-iisang kustodya ng batang si Sinag Soriano sa kanyang lola, si Doña Imelda Montenegro. Hindi, bulong ni Liwayway, nabitawan ang mga papel na nagsabog sa sahig. Hindi niya pwedeng gawin to, anak ko, si Sinag. Hayop siya, sigaw ni Kael. Dinampot ang mga papel at halos mapunit ito sa kanyang mga kamay. Dinial niya ang numero ng kanyang ina. Sa unang ring pa lang, sumagot ito. Kael, iho, ang kalmadong boses sa kabilang linya. Anong kalokohan to, ma? Paano niyo nagawa to? Ang ginagawa ko lang ay ang tama, sagot ni Doña Imelda. Ang boses ay walang bahid ng emosyon. Inililigtas ko ang apo ko mula sa isang delikadong sitwasyon. Ang batang yon ay isang Montenegro. Hindi siya dapat lumaki sa hirap at sa tabi ng isang babaeng may dungis sa pagkatao. Wala kayong karapatan at hinding-hindi ako papayag dito. Wala ka nang magagawa, Kael. Nasa korte na ang laban, sabi ni Doña Imelda. At ngayon, kailangan mong pumili. Saan ka papanig? Sa pamilya mo na nagbigay sa'yo ng lahat? O sa babaeng yan na sisira sa pangalan natin? Hindi ito tungkol sa pangalan, ma. Tungkol ito sa anak ko. Kung ganoon, isipin mo ang kinabukasan ng anak mo, malamig na sabi ni Doña Imelda. Sa akin, magkakaroon siya ng magandang buhay. Sa inyo, ano ang maibibigay ninyo? Alikabok? Ibinaba ni Kael ang telepono. Nanginginig sa galit.
Humarap siya kay Liwayway na ngayon ay nakaupo na sa sahig, umiiyak ng tahimik habang nakatingin sa natutulog na si Sinag sa kabilang silid. Ngayon, ang laban ay hindi na lang palihim. Opisyal na. Isa na itong digmaan. At ang premyo ay ang buhay ng kanilang anak. Lumuhod si Kael sa harap ni Liwayway. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Malamig at nanginginig. "Liway, tumingin ka sa akin," sabi niya. Dahan-dahang itinaas ni Liwayway ang kanyang ulong puno ng luha. "Hindi ko hahayaang mangyari to," mariing sabi ni Kael. "Hindi niya makukuha si Sinag. Hindi natin siya hahayaang manalo." Ngunit sa mga mata ni Liwayway, nakikita ni Kael ang takot. Paano sila lalaban? Si Doña Imelda ay may pera, impluwensya, at isang hukbo ng mga abogado. Samantalang sila, ano ang mayroon sila? Isang katotohanang walang gustong pakinggan. "Paano, Kael?" tanong ni Liwayway. Ang boses ay basag. "Paano tayo lalaban sa isang halimaw?" Sa sandaling iyon, ang isip ni Kael ay tumakbo. Ang mga salita ng kanyang ina, isang babaeng may dungis sa pagkatao. Ang buong kaso ay nakasalalay sa isang kasinungalingan, ang pagnanakaw ng kwintas. Kung mapapatunayan niyang nagsisinungaling ang ina niya tungkol doon, guguho ang buong kaso nito. Tumingin siya kay Liwayway at sa unang pagkakataon, hindi lang pangako ang ibinigay niya, kundi isang plano. "Gagibain natin siya gamit ang sarili niyang mga kasinungalingan," sabi ni Kael. "Liway, kailangan kong malaman ang lahat. Lahat ng nangyari noong araw na umalis ka. Bawat detalye." Pero ang pinakamalaking tanong sa isip ni Liwayway ay nanatili. Tumingin siya sa mga mata ni Kael, mga matang minsan na siyang niloko. "Bakit ko paniniwalaan na kakampi na kita ngayon?" mahinang tanong niya. "Paano ko malalaman na hindi mo ako tatalikuran ulit kapag mas naging mahirap na ang laban?" Huminga ng malalim si Kael. Alam niyang karapat-dapat siya sa tanong na iyon dahil noong unang beses, ang pinili ko ay ang apelyido ko. Sabi niya, puno ng pagsisisi. "Ngayon, ang pipiliin ko ay ang anak ko. Ang pipiliin ko ay kayo." Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang kaibigan na si Marco. "Marco, kailangan ko ng tulong mo," sabi niya. Ang boses ay hindi na nag-aalinlangan. "Maghahain kami ng countersuit. Lalabanan namin si Imelda Montenegro." Sa kabilang linya, natahimik si Marco. "Kael, sigurado ka ba? Ang nanay mo ang kinakalaban mo." "Mas sigurado pa ako rito kaysa sa kahit anong bagay sa buhay ko," sagot ni Kael. Tumingin siya kay Liwayway na nakikinig sa bawat salita. "Handa na akong labanan ang kahit sino para sa kanila." Ang unang pagdinig sa kaso ng kustodya ay isang formal na pagpapakita ng lakas mula sa panig ni Doña Imelda. Ang kanilang abogado, si Attorney Salvador, ay isang matandang lalaki na may matalas na mga mata at boses na tila kayang pumutol ng bakal. Kalmado niyang inilatag ang kanilang mga ebidensya. Isa-isang ipinakita ang mga litrato ng dati nilang tirahan ni Liwayway sa eskinita. Ang dumi, ang sikip, ang panganib. Pagkatapos, iprinisenta ang isang pekeng medical certificate na nagsasabing si Liwayway ay emotionally unstable. At ang huling alas, ang police report ng di umano'y pagnanakaw 5 taon na ang nakalipas. Nakatayo si Liwayway sa tabi ng kanilang abogado na si Marco. Ang mukha ay walang emosyon, ngunit nakita ni Kael ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito.
Sa bawat kasinungalingang binibitiwan ni Atty. Salvador, naramdaman ni Kael ang pagtiim ng kanyang bagang at ang pagkuyom ng kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Gusto niyang sumigaw, tumayo, at sabihing lahat ng iyon ay gawa-gawa lang. Ngunit pinigilan siya ni Marco. Huminahon ka, Kael. Hindi ito ang oras para sa emosyon. Bulong nito. Kailangan natin ng matibay na ebidensya, hindi ng galit. Pagkatapos ng pagdinig, bagamat wala pang desisyon, ramdam na nila ang bigat ng laban. Mas lalong naging desperado si Kael na makahanap ng butas sa mga kasinungalingan ng kanyang ina. Habang nagmamaneho pa uwi, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang gabi, mga 10 taon na ang nakalipas, nagising siya sa sigawan ng kanyang mga magulang. Bata pa siya noon, ngunit tandang-tanda pa niya ang galit sa boses ng kanyang ama, si Don Felipe. Nag-aaway sila sa loob ng library. Sumilip siya sa bahagyang nakabukas na pinto. Imelda, hindi ko maintindihan, sigaw ng kanyang ama. Ang laking halaga. Saan napunta ang pera ng kumpanya? Ginawa ko lang ang dapat gawin, Felipe, para mailigtas tayo. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagsusugal? At ngayon, pati ang pamana sa akin ng ina ko. Dinamay mo. Anong ginawa mo sa kwintas ng mama ko, Imelda? Ang kwintas. Noon pa man, iyon na ang sentro ng kanilang mga problema. Ang alaalang iyon ang nagbigay sa kanya ng ideya. Imbes na umuwi sa kondo, dumiretso si Kael sa mansyon ng mga Montenegro. Alam niyang wala roon ang kanyang ina. Nagtungo siya sa bodega sa basement, isang lugar na puno ng alikabok at mga lumang gamit na kinalimutan na ng panahon. Hinahanap niya ang isang bagay, ang mga personal na gamit ng kanyang ama. Sa isang sulok, natagpuan niya ang isang malaking baul na yari sa Nara. Mabigat ito at kinakalawang na ang kandado. Kumuha siya ng martilyo at pilit itong sinira. Nang bumukas ito, isang amoy ng lumang papel at katad ang sumalubong sa kanya. Sa loob, naroon ang mga lumang album, mga dokumento ng negosyo, at ilang mga personal na gamit ni Don Felipe. At sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ang ananing ngung tiyang hinahanap niya. Isang maliit, leather-bound na journal. Ang diary ng kanyang ama. Umupo siya sa sahig na maalikabok at sinimulang basahin ito. Karamihan ay tungkol sa negosyo at mga pangarap nito para sa kumpanya. Ngunit sa isang entry, may petsang malapit sa araw ng kanilang pag-aaway. Isang pangungusap ang kumuha ng kanyang atensyon. Nagawa ni Imelda na isalba ang lahat. She had to make the ultimate sacrifice. Isinakripisyo niya ang hiyas para mabayaran ang isang malaking pagkakamali. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit o magpasalamat. Ang alam ko lang, may lamat na ang lahat. Ang hiyas. Hiyas o jewel sa Ingles. Ang kwintas. Nagmamadali siyang bumalik sa kondo, dala ang journal. Pagdating niya, naabutan niyang balisa si Liwayway. Kael, nagpunta siya rito kanina. Sabi nito, ang boses ay nanginginig. Sino? Si Mama? Tumango si Liwayway. Nag-iwan siya nito. Itinuro niya ang isang business check sa ibabaw ng mesa. Nakapirma doon ang pangalan ni Imelda Montenegro, ngunit ang halaga ay blanko. Sabi niya, sulatan ko raw ng kahit anong halaga. Kwento ni Liwayway, may namumuong luha sa kanyang mga mata. Kahit gaano raw kalaki, basta iurong ko ang laban at ibigay sa kanya si Sinag. Sabi niya,
Ito na raw ang pinakamadaling paraan para sa aming lahat. Anong ginawa mo? Tanong ni Kael. Kahit alam na niya ang sagot. Pinunit ko sa harap niya. Matapang na sabi ni Liwayway. Sinabi ko sa kanya na ang anak ko ay hindi ibinebenta. Isang ngiti ng paghanga ang gumuhit sa labi ni Kael. Ito ang Liwayway na minahal niya. Matapang. May prinsipyo at hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Inilapag niya ang journal sa mesa. Liway, tingin ko may nahanap na ako. Isang bagay na pwedeng maging susi sa lahat. Ipinakita niya rito ang entry sa journal. Muli niyang binasa ang mga salita. Isinakripisyo niya ang hiyas. At biglang, isang pangalan ang pumasok sa isip ni Kael. Isang pangalang madalas niyang marinig sa kanyang ama noon kapag may ipinapagawa itong alahas para sa kanyang ina. Isang pangalan na nakasulat din sa ilang mga lumang resibo sa loob ng baul, Hiyas de Oro, bulong ni Kael. Iyon ang pangalan ng isang sikat na alahasan sa eskolta noon, ang paboritong puntahan ng kanyang ama. Ano yon? Tanong ni Liwayway. Isang jewelry shop, sagot ni Kael. Ang mga mata ay nag-aalab sa bagong pag-asa. Matagal nang sarado, pero kung isinakripisyo ng nanay ko ang kwintas, malamang ay doon niya ito ibinenta o ipinagawa ng kopya. Hinawakan niya ang mga kamay ni Liwayway. Ito na yon, Liway. Ito na ang simula. Hahanapin natin ang may-ari ng Hiyas de Oro. Ang pag-asa ay nagsimulang bumalik sa puso ni Liwayway. Ngunit kasabay nito ang tanong. Paano nila hahanapin ang isang taong matagal nang naglaho mula sa isang lugar na matagal nang isinara ng panahon? Ang paghahanap sa may-ari ng Hiyas de Oro ay naging parang paghahanap ng karayom sa isang dambuhalang palayan. Nag-hire si Kael ng private investigator para tulungan sila. Ngunit ang bawat lead ay nauuwi sa wala. Ang may-ari, isang matandang platero na nagngangalang Mang Ador, ay tila naglaho na kasabay ng pagsasara ng kanyang tindahan. Ang mga araw ay naging linggo. Ang bigat ng kaso at ang kawalan ng progreso ay unti-unting umuubos sa lakas ni Liwayway. May mga gabi kung saan nagigising na lang siya at umiiyak, iniisip ang posibilidad na mawawalay sa kanya si Sinag. Isang gabi, malakas ang ulan. Hindi makatulog si Liwayway. Umupo siya sa sala, nakatanaw sa mga patak ng ulan sa bintana. Ang isip ay lumilipad. Doon siya naabutan ni Kael. Hindi ka makatulog? Tanong nito, umupo sa kabilang dulo ng sofa, nagbibigay pa rin ng espasyo. Umiling lang si Liwayway. Paano kung matalo tayo, Kael? Ang tanong ay puno ng takot. Paano kung maniwala sila sa lahat ng kasinungalingan niya at kunin nila sa akin si Sinag? Lumapit si Kael. Sa pagkakataong ito, umupo siya sa tabi niya. Hindi yan mangyayari, mariin niyang sabi. Hindi ako papayag. Pero napakalakas niya, napaka-powerful niya. Mas malakas tayo, sabi ni Kael. At sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ni Liwayway. Hindi ito pumalag, dahil totoo ang pinaglalaban natin. Habang nag-uusap sila, narinig nila ang mahinang pag-ubo mula sa silid. Agad silang napatayo at pumasok sa kwarto ni Sinag. Ang bata ay nilalagnat. Mataas ang temperatura nito at hindi mapakali sa higaan. Walang pag-aalinlangan, binuhat ni Kael ang bata. Dalhin natin siya sa ospital. Buong gabi silang nagbantay sa emergency room. Si Kael ang kalmadong nag-asikaso sa mga nurse at doktor.
Habang si Liwayway naman ay hindi bumibitaw sa kamay ni Sinag, inaalo ito at kinakantahan ng Oyaye. Sa mga sandaling iyon, nawala ang kaso, nawala si Doña Imelda, nawala ang kanilang mga takot. Ang tanging mahalaga ay ang batang nasa pagitan nila. Para silang isang pamilya, isang tunay na pamilya na nagtutulungan sa oras ng krisis. Nang bumaba na ang lagnat ni Sinag at nakatulog ito, nang mahimbing, naupo silang dalawa sa hallway ng ospital. Parehong pagod ngunit mas panatag na. "Salamat, Kael," sabi ni Liwayway. Ang boses ay sinsero. "Para sa anak natin, Liway, gagawin ko ang lahat," sagot ni Kael. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ospital, nagkatitigan sila. At sa katahimikan, unti-unting nagsalita si Liwayway. Ikinuwento niya ang lahat. Ang hirap ng pagbubuntis ng mag-isa. Ang takot noong araw na manganganak na siya. Ang saya at luha ng una niyang makita si Sinag. Ang mga gabing halos hindi siya makakain para lang may maibili ng gatas. Ang pagtatrabaho sa construction site. Lahat. Habang nakikinig, tahimik na tumutulo ang mga luha ni Kael. Hindi luha ng awa, kundi luha ng matinding pagsisisi at paghanga. Pagsisisi sa lahat ng pinagdaanan ni Liwayway ng mag-isa at paghanga sa hindi matatawarang katatagan nito bilang isang ina. "Patawarin mo ako, Liway," sabi niya. Ang boses ay basag. "Patawarin mo ako sa lahat." Hindi sumagot si Liwayway. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ni Kael. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Isang simpleng gesture, ngunit para kay Kael, iyon ay katumbas ng pag-amin na sa gitna ng digmaan, natagpuan nila ang isang kanlungan sa isa't isa. Kinabukasan, pag-uwi nila sa kondo, mas gumaan na ang pakiramdam sa pagitan nila. Habang nagliligpit ng ilang lumang gamit, nakita ni Liwayway ang isang luma niyang portfolio mula sa kolehiyo. Sa loob nito, naroon ang mga luma nilang plano para sa isang proyektong pinapangarap nila noon. Isang housing project para sa mga mahihirap. Ang Makawataang Pangarapville. "Naaalala mo pa ba to?" tanong niya kay Kael. Ipinakita ang mga drawing. Ngumiti si Kael. "Oo naman. Sinagtala Residences ang ipapangalan natin. Di ba?" Tumango si Liwayway. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa isang saglit, bumalik sila sa nakaraan. Sa isang panahong simple lang ang lahat at puno sila ng pangarap. Ang pader na bakal sa pagitan nila ay unti-unti nang natutunaw. Nakikita na nila ulit ang Kael at Liwayway na minahal nila noon. Dahan-dahang lumapit si Kael. Ang mga mata niya ay nakatitig sa mga labi ni Liwayway. Ang mga mukha nila ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Ang hangin ay napuno ng tensyon ng isang damdaming matagal nang nakakulong. Hahawakan na sana niya ang pisngi nito, hahalikan na sana niya ito. Ngunit biglang tumunog ang telepono ni Marco. "Hello, Marco?" sagot ni Liwayway. Bahagyang lumayo kay Kael, na wala ang ngiti sa kanyang mukha. Ano? Sigurado ka ba?" Pagkababa niya ng telepono, tumingin siya kay Kael. Ang mukha ay puno ng bagong pangamba. "Si Marco. May nahanap daw na saksi ang kampo ni Doña Imelda," sabi ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig. "Isang dati raw nating kasambahay. Handa raw siyang tumestigo sa korte.
Na nakita kanya mismo, Kael, na inaabutan ako ng kwintas bago ako umalis. Hindi, isa na namang kasinungalingan. Pero mas masahol pa ito. Hindi lang siya ang sinisira nila ngayon, kundi pati na rin si Kael. Ang araw ng sumunod na pagdinig ay dumating na parang isang umagang walang araw. Ang balita tungkol sa bagong saksi ay parang isang itim na ulap na nagbabadyang bumuhos ng pinakamalakas na unos sa kanilang buhay. Sa loob ng korte, ang tensyon ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Nakaupo si Doña Imelda sa kabilang panig. Ang muka ay kalmado at kampante. Suot ang kanyang karaniwang perlas na kwintas na tila isang tropeyo. Tinawag sa witness stand si Aling Martha, isang babaeng nasa mga 50 anyos. Ang muka ay puno ng pekeng awa at pag-aalala. Aling Martha, simula ni Attorney Salvador, maaari mo bang isalaysay sa korteng ito ang iyong namasdan noong araw na umalis si Miss Soriano sa mansyon ng mga Montenegro? Huminga ng malalim ang babae. Opo, attorney. Nasa may hagdanan po ako noon, nagpupunas. Narinig ko po silang nag-uusap sa sala, si Sir Kael po at si Ma'am Liwayway. Nag-iiyakan po sila. Tumingin siya kay Liwayway nang may awa. Sabi po ni Ma'am Liwayway, kailangan na raw po niyang umalis. Naawa po ako. Tapos nakita ko po, binuksan ni Sir Kael ang maliit na vault sa ilalim ng painting. Kinuha po niya ang kwintas na perlas at ibinigay po niya kay Ma'am Liwayway. Isang kolektibong hininga ang narinig sa buong courtroom. Ano ang sabi ni Sir Kael? Tanong ng abogado. Sabi po niya, ito, dalhin mo na para may magamit ka sa pag-alis mo. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala kay mama. Sagot ng babae, kasabay ng pagtulo ng kanyang mga buhayang luha. Pagkatapos po, umalis na si Ma'am Liwayway. Dala-dala ang kwintas. Sinungaling. Hindi na napigilan ni Kael ang sarili. Tumayo siya at sumigaw. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Agad siyang pinigilan ni Marco. Mr. Montenegro, please control yourself or I will have you removed from this courtroom. Babala ng hukom, malakas na ipinukpok ang kanyang gavel. Umupo si Kael, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatitig sa babaeng nasa witness stand. Isang perpektong kasinungalingan. Isang kwentong hindi lang nagpapatunay na magnanakaw si Liwayway, kundi ginagawa pa siyang kasabwat sa krimen. Isang plano para sirain silang dalawa ng sabay. Pagkatapos ng testimonya, nagpresinta si Atty. Salvador ng isang maikli at malabong CCTV footage. Isang recording na halatang-halata na edited. Ipinapakita nito ang isang anino na kahugis ni Liwayway na naglalakad palayo mula sa direksyon ng vault, habang ang anino naman ni Kael ay nakatayo sa tabi nito. Isang walang kwentang ebidensya, ngunit sa kombinasyon ng testimonya ng saksi, ito ay naging mapanira. Tumingin ang hukom kay Liwayway, ang mga mata nito ay puno na ng pagdududa. Nang matapos ang sesyon, gumuho ang lahat. Tila lahat ng kanilang pinaghirapan ay nawalan ng saysay. Ang katotohanan ay natabunan na ng isang mas kapanipaniwalang kasinungalingan. Sa labas ng courtroom, hinarap ni Liwayway si Kael. Ang pag-asa na nagsimulang mamuo sa pagitan nila ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na sakit ng pagtataksil. Ano to, Kael? Tanong niya. Ang boses ay walang laman. Bakit? Bakit nila ginagawa to? Liway, hindi totoo yon. Alam mo yan. Pakiusap ni Kael. Sinusubukang hawakan ang mga kamay nito.
ngunit umiwas ito. "Alam ko," sabi ni Liwayway, at isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Pero hindi nila alam at hindi sila maniniwala sa atin. Ito na ba yon? Ito na ba ang katapusan? At sa isang iglap, bumalik ang lahat ng sakit. Ang pader na bakal na unti-unti nang natutunaw ay muling itinayo ni Liwayway. Mas mataas at mas matibay ngayon. Itinulak niya si Kael palayo. "Ikaw," sabi niya. Ang boses ay puno ng pait. "Ikaw ang nagdala ng impyernong ito sa buhay ko. Bago ka bumalik, tahimik kami ng anak ko. Mahirap, oo, pero tahimik. Ngayon ano? Dahil sa'yo mawawala na siya sa akin. Kasalanan mo to. Kasalanan niyong lahat na Montenegro." Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Kael. Tumalikod si Liwayway at nagsimulang maglakad palayo. Nanginginig ang mga balikat sa pag-iyak. Sinubukan siyang habulin ni Kael, ngunit pinigilan siya ni Marco. "Hayaan mo muna siya, Kael. Pareho lang kayong nasasaktan." Naiwan si Kael na nakatayo sa gitna ng hallway. Pakiramdam niya ay mas miserable pa siya kaysa noong una silang magkita sa construction site. Ang babaeng unti-unti nang bumabalik sa kanya ay nawala na naman. At sa pagkakataong ito, baka tuluyan na. Pakiramdam niya, talo na sila. All is lost. Umupo siya sa isang bench. Isinubsob ang muka sa kanyang mga palad. Pakiramdam niya ay wala na siyang magagawa. Naubusan na sila ng oras. Ngunit sa gitna ng kanyang desperasyon, isang pangalan ang muling umaling-aungaw sa kanyang isipan, parang isang maliit na kandilang pilit na hindi namamatay sa gitna ng unos. Hiyas de Oro. Ito na lang ang natitira sa kanya. Ang huling sinulid ng pag-asa. Bigla siyang napatayo. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang private investigator. "Nasaan ka?" Mabilis niyang tanong. "Sir, sinusundan ko pa rin po ang lead tungkol kay Mang Ador. Pero, iwanan mo na ang lahat ng ginagawa mo." Sigaw ni Kael. Ang boses ay puno ng desperasyon at bigla ang determinasyon. "Hanapin mo sa akin ang may-ari ng Hiyas de Oro. Kahit saang lupalop pa siya ng Pilipinas. I-trace mo ang pamilya niya, ang mga kamag-anak, ang mga kaibigan. Gamitin mo lahat ng koneksyon mo, lahat ng pera ko. Wala akong pakialam. Hanapin mo siya. Ngayon na." Ibinaba niya ang telepono. Ito na ang kanyang huling baraha. Ang kanyang huling sugal. Kung mabigo siya rito, hindi lang si Liwayway ang mawawala sa kanya, kundi pati na rin ang kanyang anak. Magpakailanman. Ang sumunod na 24 na oras ay isang karera laban sa oras. Ang pinal na pagdinig ay itinakda kinabukasan ng hapon. Ito na ang araw kung kailan ihahayag ng hukom ang kanyang desisyon. Para kay Kael, ito na rin ang kanyang huling pagkakataon. Halos hindi siya natulog. Kasama ang kanyang investigator, tinahak nila ang bawat posibleng lead. Mula sa mga lumang business directory hanggang sa mga listahan ng mga miyembro ng guild ng mga platero. Sa wakas, sa kaibuturan ng gabi, isang sinag ng liwanag ang lumitaw. "Sir Kael, may nahanap ako," sabi ng investigator sa telepono. Ang boses ay pagod, ngunit may bahid ng tagumpay. Si Mang Ador. Pumanaw na siya, 5 taon na ang nakalipas. Pero ang anak niya, si Ben, buhay pa. Isa ring platero. May maliit siyang pawn shop at jewelry repair shop sa Quiapo. Hindi na nagsayang ng oras si Kael. Madaling araw pa lang, tinungo na niya ang address na ibinigay.
Naabutan niya si Ben na nagbubukas pa lang ng kanyang maliit na pwesto. Isa itong lalaking nasa mga 40. May makapal na salamin at mga kamay na sanay sa maselang trabaho. Noong una, nag-alinlangan si Ben. "Pasensya na, sir. Matagal nang wala ang tatay ko. Ang mga transaksyon niya noon, sa kanya na lang yon." "Pakiusap," sabi ni Kael. Inilabas ang isang lumang litrato ng kanyang ama at ina. "Tungkol ito sa pamilya ko. Tungkol sa kwintas na ito." Itinuro niya ang perlas na kwintas sa leeg ni Doña Imelda sa litrato. Tinitigan ni Ben ang litrato. Kumunot ang kanyang noo. "Teka, pamilyar to." Pumasok siya sa loob ng kanyang opisina at may kinalkal sa isang lumang baul na puno ng mga sketchbook ng kanyang ama. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas siyang may dalang isang Manila envelope na naninilaw na sa kalumaan. "Naaalala ko na," sabi ni Ben. "Ikinuwento ito sa akin ni Itay. Isa raw ito sa pinakamalaking trabahong ginawa niya. Isang rush job mula sa isang mayamang ginang. Ipinagbili daw niya ang orihinal sa isang private collector sa ibang bansa para makabayad sa isang malaking utang. At pagkatapos, nagpagawa siya ng isang perpektong kopya sa tatay ko. Isang Class A replica," sabi pa ni Itay. "Para daw walang makahalata." Binuksan ni Ben ang envelope. Sa loob nito ay ang orihinal na sketch ng kwintas na may mga nota at sukat na isinulat ng kamay ni Mang Ador. At nakakabit dito ang isang maliit na resibo para sa paggawa ng pearl necklace replica na may petsang tumutugma sa taon kung kailan nagkaroon ng krisis sa kumpanya nila. "Narito ang pruweba," sabi ni Ben. "Handa akong tumestigo. Naisuka na ng tatay ko ang ginang na iyon. Ginamit daw ang galing niya sa panloloko." Hawak na ni Kael ang katotohanan sa kanyang mga kamay. Nagmamadali siyang umalis, ngunit imbes na dumiretso sa korte, isang lugar lang ang kanyang tinungo. Ang mansyon ng mga Montenegro. Naabutan niya ang kanyang ina sa sala, naghahanda ng umalis para sa korte. Ang itsura nito ay kalmado at matagumpay. "Kael, iho, akala ko ba'y ayaw mo nang tumapak dito?" Tanong nito. Inaayos ang kanyang damit. Hindi sumagot si Kael. Walang emosyon, inilapag niya sa ibabaw ng mamahaling mesa ang Manila envelope. Ang sketch. Ang resibo. Napatigil si Doña Imelda. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mga papel. Dahan-dahan niyang dinampot ang sketch at ang mga kamay niyang laging matatag ay nagsimulang manginig. Saan mo nakuha to?" "Hindi na yan mahalaga, ma," malamig na sabi ni Kael. "Ang mahalaga, alam ko na ang lahat. Ang pagsusugal, ang pagkakautang, ang pagbebenta mo sa tunay na kwintas na pamana ni Lola, at ang pagpapagawa mo ng pekeng kapalit para pagtakpan ang lahat." Nabitawan ni Doña Imelda ang papel. Ang maskara ng isang makapangyarihang ginang ay unti-unting gumuho. Inilalabas ang isang babaeng puno ng takot. "Ginawa ko lang yon para isalba ang pangalan ng pamilya." Sigaw niya, ang boses ay basag na. "Ang ama mo! Sisirain niya tayo." "At ang ginawa niyo kay Liwayway?" tanong ni Kael. Ang boses ay tumataas na. Ang pagbintangan siya ng isang krimen na hindi nangyari gamit ang isang pekeng alahas na simbolo ng sarili niyong kasinungalingan. "Para saan yon, ma?" "Dahil siya ang sumisira sa atin ngayon," sagot ni Doña Imelda. "Nakikita ko ang sarili ko sa kanya, Kael. Ang kahirapan, ang kahihiyan. Ayokong bumalik doon. Ayokong makita ang anino ng kahapon ko sa pamilya mo." At sa wakas, lumabas din ang pinakatatago niyang sikreto.
ang tunay na dahilan. Hindi lang ito tungkol sa estado, kundi tungkol sa sarili niyang mga demonyo. Napailing si Kael, hindi sa galit, kundi sa habag. Kawawa ka, ma. Hindi! Makapangyarihan ako! Hindi, ma. Mahinahong sabi ni Kael. Nakatira ka sa isang malaking bahay, pero bilanggo ka ng sarili mong takot. Pinalilibutan ka ng kayamanan, pero bangkarote ang kaluluwa mo. Kinuha niya ang envelope mula sa mesa. Ma, may huling pagkakataon ka, sabi ni Kael. Itigil mo na to. Bawiin mo ang kaso. Huwag mo nang hintaying mapahiya ka sa buong mundo. Tumawa si Doña Imelda, isang tawang puno ng desperasyon. At hayaan kang manalo, hayaan ang babaeng yon na manalo, hinding-hindi. Kung ganoon, wala na akong magagawa. Tumalikod si Kael. Minsan naisip ko, ano kaya ang tunay na hiya sa pamilyang ito? At ngayon, alam ko na, hindi iyang pekeng kwintas sa leeg mo. Ang tunay na hiyas na matagal mo nang iwinaksi ay ang katotohanan at ang konsensya mo. Naglakad siya palabas. Iniwan ang kanyang ina na nakatayo sa gitna ng malawak at malamig na sala, napapalibutan ng mga kasinungalingang kanyang itinayo. Si Doña Imelda Montenegro, ang reyna, ay naiwang mag-isa sa kanyang gumuho ng kastilyo. Dala ang ebidensya, sumakay si Kael sa kanyang sasakyan at minaneho ito nang mabilis papunta sa korte. Papunta sa huling laban para sa kanyang pamilya. Pagdating ni Kael sa korte, nagsisimula ng magsalita ang hukom para ibigay ang kanyang pinal na desisyon. Si Liwayway ay nakaupo sa tabi ni Marco, ang muka ay blangko, tila tinanggap na ang pinakamasamang kahihinatnan. Stop the proceedings! Lahat ay napalingon sa pinto. Humahangos na pumasok si Kael, kasama si Ben, ang anak ni Mang Ador. Your Honor, may bago po kaming ebidensya. Isang ebidensya na magpapatunay na ang buong kasong ito ay nakabase sa isang malaking kasinungalingan. Malakas na sabi ni Marco, tumatayo. Ang courtroom ay napuno ng bulungan. Nagbigay ng pahintulot ang hukom. Isa-isang inilatag ni Marco ang lahat. Ang testimonya ni Ben, ang sketch mula sa Hiyas de Oro, ang resibo, at ang kwento sa likod ng pekeng kwintas. Habang nagsasalita si Marco, nakita ni Kael na pumasok sa courtroom si Doña Imelda. Tahimik na umupo sa likod. Ang dating mapagmataas nitong tindig ay wala na. Napalitan ng isang anyo ng pagkatalo. Nang matapos ilatag ang ebidensya, ang katahimikan sa loob ng korte ay nakabibingi. Ang hukom ay tumingin kay Attorney Salvador, na ngayon ay hindi na makapagsalita, at pagkatapos ay kay Doña Imelda. Sa huli, ipinukpok ng hukom ang kanyang gavel. Hindi lang isa, kundi 3 beses. This case is dismissed. Malakas niyang inanunsyo. The court finds that the primary evidence presented by the petitioner was fabricated. The custody of the child, Sinag Soriano, remains solely with his mother, Miss Liwayway Soriano. Furthermore, this court will recommend an investigation into Doña Imelda Montenegro for perjury and obstruction of justice. Sa isang iglap, tapos na ang lahat. Napahagulgol si Liwayway, hindi sa sakit, kundi sa wakas ay sa ginhawa. Niyakap niya si Marco, pagkatapos ay napatingin siya sa kinatatayuan ni Kael. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Ngunit ngayon, wala na ang galit, wala na ang pagdududa. Ang tanging naroon ay pasasalamat at isang emosyong mas malalim pa. Ang balita ay kumalat na parang apoy.
Ang pangalan ng mga Montenegro, na dating simbolo ng kapangyarihan, ay naging simbolo ng kahihiyan. Si Doña Imelda ay tahimik na umalis sa korte bago pa siya damputin ng media, isang reynang walang korona. Kinagabihan, nagkita sina Kael at Liwayway sa isang tahimik na parke sa tabi ng ilog, isang lugar kung saan dati silang namamasyal. Matagal silang walang imik, pinapanood lang ang pag-agos ng tubig. Tapos na, basag ni Liwayway sa katahimikan. Oo, tapos na, sagot ni Kael. Humarap sa kanya si Liwayway. Kael, salamat. Ginawa ko lang ang dapat, sabi niya. Liway, tungkol sa nangyari, sa nanay ko, patawarin mo siya, kung kaya mo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Liwayway. Alam mo, ang pagpapatawad, hindi para sa taong nakasakit sa'yo. Para yon sa sarili mo. Para maging malaya ka na. Tumingin siya sa mga mata ni Kael. Pinapatawad na kita, Kael. Hindi dahil nakalimutan ko na ang sakit, kundi dahil kailangan na naming maging payapa ng anak ko at bahagi ka na ulit ng kapayapaan na yon. Ang mga salitang iyon ay musika sa pandinig ni Kael. Iyon lang ang kailangan niyang marinig. Umalis na ako sa kumpanya, pag-amin ni Kael. Itinakwil ko na ang lahat ng mana ko. Gusto kong magsimula ulit, mula sa wala. Gusto kong bumuo ng isang bagay na sarili ko, isang bagay na malinis. May kinuha siya sa kanyang bag, isang bagong portfolio. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang bagong set ng mga plano at business proposal. Sinagtala Residences. Basa ni Liwayway sa titulo. Ang mga mata ay nagningning. Nakuha ko na ang funding mula sa ilang mga kaibigan na naniniwala sa proyekto. Paliwanag ni Kael. May lupa na rin tayong pwedeng pagtayuan. Kumpleto na ang lahat. Isa na lang ang kulang. Tumingin siya kay Liwayway. Ang partner ko, Liwayway Soriano, Architect and Project Director. Tatanggapin mo ba? Napatingin si Liwayway sa mga plano, sa mga pangarap na minsan nilang pinagsaluhan. At ngayon ay nasa harap na niya ulit. Mas totoo at mas abot kamay. Tumingin siya kay Kael, sa lalaking minsan nang sumira sa kanyang mundo. Ngunit siya ring buong tapang na bumuong muli nito. Hindi siya sumagot agad. Isang tanong ang namutawi sa kanyang mga labi, isang tanong na susubok sa katatagan ng kanilang bagong simula. Sigurado ka ba rito? Tanong niya. Magsisimula tayo sa simula. Mahirap to. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Kael. Isang ngiting totoo at puno ng pag-asa. Isang ngiting matagal nang hindi nakikita ni Liwayway. Basta kasama ko kayo ni Sinag, sagot niya. Ang boses ay puno ng katiyakan. Pakiramdam ko, nasa akin na ang lahat. Isang taon ang lumipas. Ang dating tigang na lupain sa labas ng syudad ay isa ng buhay na komunidad. Dito nakatayo ang mga unang bahay ng Sinagtala Residences. Mga simpleng tahanan na disente, matibay, at higit sa lahat, puno ng pangarap. Ang hangin ay napuno ng tunog ng kasiyahan. Mga batang naghahabulan sa bagong tayong playground. Mga pamilyang nagkukwentuhan sa kanilang mga balkonahe. Sa gitna ng lahat, sa isang maliit na entablado, nakatayo si Liwayway Soriano, hindi bilang isang construction worker, kundi bilang ang project director ng Sinagtala. Ang kanyang suot ay simple lang, ngunit ang tindig niya ay puno ng kumpiyansa at dignidad. Sa tabi niya, nakatayo si Kael, hindi bilang CEO, kundi bilang kanyang partner sa proyekto at sa buhay.
sa bawat isa sa inyo na tumanggap ng susi ng inyong bagong tahanan ngayon. Nagsimulang magsalita si Liwayway sa mikropono. Ang boses ay matatag at puno ng emosyon. Hindi lang po ito bahay. Simbolo po ito ng pag-asa. Simbolo na kahit gaano kadilim ang kahapon, laging may sisikat na bagong umaga. Tumingin siya sa direksyon ni Kael at nagtagpo ang kanilang mga mata sa isang tingin na puno ng pag-unawa at pagmamahal. Habang nagpapatuloy ang seremonya, tumakbo palapit sa kanila si Sinag, na ngayon ay 6 na taong gulang na. May dala itong isang bulaklak na pinitas niya mula sa hardin. "Para sa iyo, Mama," sabi ng bata. Iniabot ang bulaklak. "Salamat, anak," sabi ni Liwayway. Ginulo ang buhok nito. "Papa, pwede na po ba tayong maglaro mamaya?" tanong ni Sinag kay Kael. "Oo naman, champion," nakangiting sagot ni Kael. Binuhat ang anak at inilagay sa kanyang mga balikat. Ang salitang papa ay natural nang lumalabas sa bibig ni Sinag. Isang tunog na para kay Kael ay mas matamis pa kaysa sa kahit anong papuri na natanggap niya sa buong buhay niya. Sa isang sulok ng komunidad, isang itim na kotse ang huminto. Sa loob, nakatanaw si Doña Imelda Montenegro. Hindi siya bumaba. Pagkatapos ng eskandalo, iniiwasan na niya ang publiko. Ngunit mula sa malayo, pinanood niya ang kanyang anak at apo. Pinanood niya ang pamilyang masaya at buo. Isang pamilyang hindi niya kailanman naging bahagi. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi bago niya sinabihan ang driver na umalis na. Isang tahimik na pagtanggap ng kanyang pagkatalo at pagsisisi. Gabi na nang matapos ang lahat. Ang huling pamilya ay nakapasok na sa kanilang bagong tahanan. Ang komunidad ay tahimik na. Tanging ang ilaw mula sa mga bintana at ang tunog ng mga kuliglig ang natira. Dinala ni Kael si Liwayway sa isa sa mga bahay na hindi pa natitirhan, ang kanilang model unit. Sa loob, may isang maliit na mesa na may 2 kandila at isang simpleng hapunan. "Ano to?" natatawang tanong ni Liwayway. "Celebration," sabi ni Kael. Habang kumakain sila, sa saliw ng mahinang musika mula sa telepono ni Kael, bigla itong tumayo at inilahad ang kanyang kamay. "Pwede ba kitang isayaw?" Hinawakan ni Liwayway ang kanyang kamay. Sa gitna ng sala ng isang bahay na simbolo ng kanilang mga pangarap, nagsayaw sila ng mabagal. Ipinatong ni Liwayway ang kanyang ulo sa dibdib ni Kael. Dinarama ang bawat tibok ng puso nito. "Liway," bulong ni Kael. Naaalala mo ba noon? Nangako ako sa'yo ng isang pangarapville?" Tumango si Liwayway. "Mali pala ako," sabi ni Kael. "Hindi pala yon isang lugar." Tumingin siya sa mga mata ni Liwayway. "Kahit saan, basta kasama kita. Kasama natin si Sinag. Yon ang tahanan ko. Yon ang pangarap ko." Dahan-dahan siyang lumuhod. May kinuha siya sa kanyang bulsa. Hindi isang singsing na may malaking diamante, kundi isang simpleng singsing na yari sa silver, na may disenyong sinag ng araw at isang maliit na bituin sa gitna. Sinag at tala. "Liwayway Soriano," sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. "Binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Tinuruan mo akong maging isang ama. Ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na lakas. Ngayon, gusto kong ibigay sa iyo ang buong buhay ko. Will you marry me?" Tumulo ang mga luha ni Liwayway. Ngunit ngayon, ito ay luha ng purong kaligayahan. Wala ng sakit. Wala ng takot. "Oo," sabi niya.
Oo, Kael. Yes. Isinuot ni Kael ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit sa kahinalikan. Isang halik na naglalaman ng lahat, ng pasasalamat, ng pagpapatawad, ng pag-asang hatid ng bagong umaga, at ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon, dinurog ng kasinungalingan, ngunit muling nabuo at naging mas matatag kaysa dati. Mula sa bintana, pumasok ang liwanag ng buwan. Sa labas, sa isang burol na natatanaw ang buong Sinagtala Residences, nakaupo si Sinag sa isang duyan. Masayang nagbibilang ng mga bituin sa langit. Sila Kael at Liwayway, kasama ang kanilang anak, ay hindi lang nagtayo ng mga bahay para sa iba. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa dilim, natagpuan na rin nila ang daan pauwi. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Liwayway at Kael. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya at kilig, kundi tungkol din sa tapang na magpatawad, sa lakas na bumangon mula sa pagkakamali, at sa pananampalatayang mayroong liwanag kahit sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Ito ang aral na sana ay baunin ninyo sa inyong mga puso. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na samahan kayo sa bawat emosyon, sa bawat tawa, luha at pag-asa. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At anong uri naman ng mga kwento ng pag-ibig ang nais ninyong marinig mula sa amin sa mga susunod na araw? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil napakahalaga ng inyong boses sa amin. At syempre, hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking bagay na. I-share na rin ninyo sa pamilya at mga kaibigan. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ngayon na po ang tamang panahon para maging bahagi ng ating pamilya. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo, at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.